Kapag tinatrato ka niyang option, kapag tinatrato ka ng isang babae na parang option lamang, nagte-text siya sa'yo kapag nababagot siya, hindi dahil namimiss ka niya. Naalala ka niya kapag nakalimutan siya ng taong gusto niya. Ikaw ang ginagamit niya para sa atensyon kapag mababa ang kanyang ego. Ikaw ang backup plan, ang taong alam niyang laging sasagot ng "o". Pinapanatili ka niyang malapit para magamit, ngunit palayo para hindi mapili. Pananatilihin ka niyang nagtataka habang hinahabol niya ang iba ng walang pag-aalangan. At kapag tinawag mo ito out, sasabihin niya na nag-iisip ka ng labis. Ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, nararamdaman mo ito. Ang kawalan ng respeto. Ang emosyonal na distansya. Una, itigil ang pagpapaliwanag ng iyong halaga. Sa tuwing sinisikap mong ipaliwanag ang iyong halaga sa isang taong hindi ito nakikita, ibinibigay mo ang isang piraso ng iyong kapangyarihan. Hindi nararamdaman ng karamihang lalaki dahil naituro sa kanila na ang pagmamahal ay nangangailangan ng pagganap, na ang halaga ay pinapatunayan sa pamamagitan ng sakripisyo. Na kailangan mong patuloy na patunayan na karapat-dapat ka sa lugar mo sa buhay ng isang tao. Kahit patuloy silang nagpapakita sa pamamagitan ng kanilang mga kilos na ikaw ay isang kasangkapan lamang na pinipili at inilalagay kapag maginhawa. Ang respeto ay hindi ibinibigay bilang tugon sa isang monologue. Ibinibigay ito bilang tugon sa presensya. Kung kailangan mong patuloy na sabihin sa isang tao kung bakit ka mahalaga, sinisikap mong ibenta ang iyong halaga sa isang taong lumipas na sa istante. At habang nagtatype ka ng mahahabang mensahe tungkol sa iyong nararamdaman, nagte-text siya sa isa pang option na hindi nagpaliwanag. Nandoon lang siya. Iyon ang kailangan mong maunawaan. Hindi ka isang talumpati, hindi ka isang pitch, hindi ka isang bagay na kailangang ipakete at ipresenta para sa pag-apruba. Sa sandaling tumigil ka sa pagsisikap na maunawaan at magsimulang maging hindi mapipigilan, mararamdaman mo ang pagbabago. Hindi dahil biglang nagbago sila, kundi dahil sa wakas ay iginalang mo ang iyong sarili ng sapat para tumigil sa pagmamakaawa para sa dapat sana ay ibinigay ng libre. Pangalawa, magtakda ng hangganan at panindigan. Ito karamihan sa mga tao ay nagsasabing mayroon silang hangganan, ngunit ang tunay nilang mayroon ay mga mungkahi lamang. Pansamantalang mga limitasyon na iniiwan nila sa sandaling may kaakit-akit na taong gumagalang sa kanila. At iyon ang dahilan kung bakit marami ang tinatrato bilang opsyon, dahil ang kanilang mga hangganan ay wala sa pinakamahalagang sandali. Ang hangganan ay hindi tungkol sa paglakas ng boses. Ito ay tungkol sa paglakas ng pamantayan at panananatili rito ng walang babala. Kapag nilabag ng isang tao ang linya ng isang beses at pinahintulutan mo ito, lalabag sila muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila maghingi ng tawad. Dahil itinuro mo na sa kanila na ang paghingi ng tawad ay opsyonal at ang iyong presensya ay garantisado. Ang katotohanan na ayaw marinig ng sinuman. Itinuturo mo sa mga tao kung paano kang tratuhin sa pamamagitan ng iyong tinotolerate, hindi sa pamamagitan ng iyong sinasabi. Kapag nilabag ng isang tao ang iyong oras, alisin mo ang iyong oras. Kapag pinaglaruan ng isang tao ang iyong mga pangangailangan, alisin mo ang iyong presensya. Kapag nagbigay ng kalahating pagsisikap ang isang tao, huwag humingi ng higit pa. Magbigay ng mas kaunting access. Ang kapayapaang mararamdaman mo kapag huminto kang makipagtawaran sa mga taong sumusubok sa iyong mga limitasyon. Nagiging iyong bagong baseline iyon. At sisimulan mong makita ang bawat mensahe, bawat imbitasyon bilang isang kahilingan ng access. At maliban kung ang kanilang ugali ay naaayon sa iyong mga hangganan, ang sagot ay hindi ng walang pagkakasala, ng walang pag-aalangan. Ikatlo, tumuon sa iyong mga layunin. Bawat segundo na ginugol mo sa pag-iisip tungkol sa isang taong tinatrato kang backup ay isang segundo na ninakaw mo mula sa buhay na maaari mong itayo. Ang distraksyon ay ang pinakamapanganib na lason. Hindi dahil pumapatay ito agad, kundi dahil dahan-dahang naubos nito ang motibasyon sa loob mo. Hindi siya nagmamalasakit kung naaabala ka. Hindi siya nagmamalasakit kung bumabagsak ang iyong mga pangarap habang naghihintay ka sa kanyang pagtugon. Ang tanging paraan para lumabas sa bitag na ito ay ang pagputol ng lahat ng nagpapanatili sa iyo sa loop ng paghihintay at sa halip ay bumuo ng sistema sa paligid ng iyong oras, lakas
at isip na walang espasyo para sa mga emosyonal na parasito. Ang iyong mga layunin ay hindi nagmamalasakit kung nasasaktan ka. Tumutugon lamang ang mga ito sa aksyon. Gumising ng maaga, mag-ehersisyo ng mahirap, alisin ang digital na ingay, pakainin ang iyong isip ng direksyon, at maging napakalocked sa iyong paglalakbay na kahit subukan niyang bumalik sa iyong isip, hindi mo napapansinin dahil ang iyong realidad ay lumago na sa iyong nakaraan. Ika-4, piliin ang paglago kaysa sa closure. Ang closure ay ang bitag na nagpapanatili sa iyong tinitingnan ang iyong telepono, matagal na pagkatapos na matapos ang kawalan ng respeto. Sinasabi mo sa iyong sarili na kailangan mo lang maunawaan, kailangan mo lang marinig ang kanyang paghingi ng tawad, kailangan mo lang ng isang huling pag-uusap para magkaroon ng kapayapaan. Ngunit ang tunay mong ginagawa ay ibinibigay mo ang iyong kapangyarihan sa isang taong nagpakita na kung sino sila. Ang mga tao ay hindi nakakalimot kung paano kang tratuhin. Tinatrato ka nila sa paraang gusto nila. At kapag patuloy na tinatrato ka ng isang tao bilang isang afterthought, hindi mo kailangan ng mas maraming salita. Kailangan mo ng distansya. Ang paglago ay nagsisimula sa sandaling mapagtanto mo na ang paumanhin ay hindi kailanman magagamot ang winasak ng kanilang pag-uugali, na ang mga dahilan na ibinibigay nila ay hindi maaalis ang mga gabing naghintay ka. Ang pagtataksil ay hindi nangangailangan ng paliwanag. Nangangailangan ito ng pag-angat. At ang pag-angat ay nagsisimula kapag tumigil kang humabol ng linaw mula sa mga taong ginawa ang iyong buhay na malito ng sadya. Ang closure ay isang loop. Ang paglago ay pasulong. At sa bawat pagkakataon na hintayin mo ang closure, hinihintay mo talaga na validated ang sakit na idinulot niya. Ngunit ang mga taong nagdudulot ng sakit nang walang pag-iingat ay hindi nag-aalok ng kagalingan. Nag-aalok sila ng mas maraming pagkaantala. Ang bersyong iyon mo, ang napaka-locked, tahimik, nagtatayo, nandoon pa rin siya sa loob mo. Kailangan mo lang isara ang ingay ng sapat upang marinig siya. At ang katahimikang iyon ay nagsisimula kapag tumigil kang nangangailangan ng pag-apruba at nagsimulang nangangailangan ng layunin, kapag tumigil ka sa kanya at nagsimulang nangangailangan ng misyon, kapag tumigil kang ipaliwanag kung gaano ka nasasaktan at nagsimulang patunayan kung gaano ka magiging makapangyarihan pagkatapos ng sakit. Huwag humingi ng pahintulot na bumangon, bumangon ka lamang.